Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Gemma. Walang eksaktong taon. Batangas. May kaya ang kanilang pamilya kaya naman medyo may pagkalakihan ang tahanan. Dahil tutok sa trabaho ang mga magulang, kumuha sila ng yaya upang mabantayan ang kaisa-isa nilang anak na si Gemma. Bata pa lamang. Mausyoso na ito. Dahil sa kakulitan ay hindi maiwasang mapahamak. Dahil dito ang yaya ang palaging napapagalitan ng mga magulang. Pagtungtong niya ng 7 taon, naiwan itong mag-isa sa tahanan dahil namili lamang saglit ang yaya. Habang pasikot-sikot sa tahanan, merong nakakuha ng atensyon ng bata. Isang duwende. Kaagad niya itong nilapitan ngunit kumaripas ito ng takbo at saktong pagdating ng yaya. Ate, may nakita po kong maliit na tao dito kanina. Kaso umalis na po siya eh. Tulungan mo po kong hanapin siya, ate. Wika ni Gemma. Ay naku kang bata ka. Ang lawak talaga ng imahinasyon mo. Sandali lang magluluto na ako ng pananghalian natin. Tugon ng yaya. Hinanap ni Gemma mag-isa ang nilalang. Ngunit makalipas ng ilang oras ay nagpahinga na lamang ito. Kinagabihan habang naglalaro ay muli niya itong nakita. Dali-dali niya itong nilapitan ngunit tumakbo na naman ito. Dahil sa inis, napag-isipan ng bata na wag nang lumapit sa susunod na makikita niya ito. Kalaunan, muli niyang nakita ang nilalang. Ngunit ngayon ay hindi niya ito nilapitan pa. Habang nanonood ay natutunan niyang tumutulong ito sa tahanan. Isang araw ay naisipan na niyang magtanong tungkol dito. Ayon sa matatanda, ang mga duwende ay mabait na elemento. Tumutulong sila sa pagbantay ng bahay na tinitirahan nito. Pero kailangan mo silang respetuhin. Pati na rin ang tahanan nila at bigyan ng pagkain para hindi magkaproblema. Pero yun ay sabi ng matatanda. Wika ng yaya. Lumipas ang panahon at patuloy lamang pinapanood ni Gemma ang nakikitang duwende. Sinusubukan niyang lumapit ng ilang beses. Ngunit palagi itong umaalis kaya napagpasyahan na lamang na wag nang subukan pang kaibiganin ito. Habang tumatanda, paunti-unting hindi na niya nakikita ang nilalang hanggang sa tuluyan na itong nakalimutan. Naghiwalay ang mga magulang ni Gemma noon. Umalis ang ina at napagpasyahan ng ama na baguhin ang tahanan upang unti-unting makalimutan na rin niya ang asawa. Nagsimula ang mga kakaibang pangyayari matapos maayos ang bahay nila. Kwento ng yaya na minsan ay bigla na lang nababasag ang basong kakalapag lamang niya sa mesa. Tila may naghahagis nito. Minsan naman ay yung mga bangko ay natutumba kahit wala namang tao at iba pa. Hindi masyadong naniniwala si Gemma at ama nito dahil iniisip nilang maaaring imahinasyon lamang ito ng yaya. Bagamat hindi sila naniniwala, hindi ito naging hadlang upang paminsan-minsan ay asirin nila ito na baka minumulto na siya. Kalaunan, naramdaman na rin ng ama ang mga kababalaghang nangyayari sa tahanan. Bagamat wala naman silang nakikita, nararamdaman naman nila ang presensya nito.
tulad ng sinabi ng yaya noon, na bigla-biglang may mga bagay na tinatapon na tila may humahagis. Minsan naman, kusang nagbubukas ang mga aparador. Minsan na may sumasara ang pinto ng malakas kahit wala namang tao. Kumuha ng pari ang ama upang ipadasal ang tahanan. Akala nila na baka merong espiritong gumagambala sa tahanan nila. Ngunit kahit ilang beses nila itong padasalan, hindi ito naging sapat. Habang tumatagal ay lumalala din ang mga pangyayari. Kung dati ay mga bagay lamang na hinahagis o hindi kaya mga nagbubukasang pintuan, aparador at bintana, ngayon ay nagiging bayolente na ang nilalang. Nasaksak ng kutsilyo ang braso ng yaya habang nagluluto, habang ang ama naman ay naipit ang binti sa pintuan. Umabot pa sa punto na umalis na sila ng tahanan sa takot na kung ano pa ang mangyari sa kanila. Nagtiyaga na lamang sila sa maliit na bahay na kalaunan. Inayawan na ni Gemma dahil hindi siya komportable sa bagong tahanan. Isang araw ay napagpasyahan nilang bumalik sa bahay. Dala-dala ang mga Biblia, rosaryo, at iba pang kagamitan kasama na rin ang isang pari. Humiling sila ng eksorsismo o pagpapaalis ng elemento. Ngunit matapos ang ritual, hindi pa rin ito natigil kaya napagtanto nilang maaaring hindi pari ang kailangan nila. Makalipas ang ilang araw habang naghahanap sila ng albularyo, dumaan muna sila saglit sa dati nilang tahanan upang kumuha ng mga gamit. Ngunit bago sila makalis, nagulat ang ama nang bigla siyang hablutin ng yaya. Hindi kayo pwedeng umalis hanggat hindi nyo nababayaran ang kasalanan ninyo. Wika ng yaya. Abay, ano bang ginagawa mo, Inday? Anong nangyayari sa'yo? Tanong ng ama. Kailangan nyo magbayad sa ginawa ninyo. Tugon ng yaya. Sabay sakal sa ama. Tinulungan ni Gemma ang ama ngunit nagulat sila sa lakas ng yaya. Naihagis pa ang dalaga. Tumama ang likuran niya sa pader. Bagamat masakit ang katawan, pinilit niya pa ring matulungan ng ama. Pilit tinatanggal ni Gemma at ng ama ang mga kamay nito sa leeg. Ngunit kahit anong gawin nila ay walang umuubra. Nang makita ni Gemma na konti na lamang ay mawawalan na ng buhay ang ama, dali-dali itong kumuha ng bote at napilitan siyang hampasin ito sa ulo. Hanggang sa tuluyan na itong mabasag at mapakawala ng ama. Huminga ng malalim ang tatay. Gulat, takot at galit ang kanilang naramdaman. Umalis kagad ang mag-ama sa tahanan at naghanap sila ng albularyo. Makalipas ang ilang araw ay nagpunta sila muli sa tahanan. Dala-dala ang mga pangontra at isang albularyo. Natagpuan nila muli ang yaya na nakaupo sa sahig. Sira-sira ang mga kagamitan sa tahanan at kagad namang lumapit ang albularyo dala ang mga kagamitan para tuluyan ng mapatahimik ang nilalang. Ano ho bang nangyari sa kanya? Tanong ng ama. Mukhang merong sumapi sa babaeng ito. Teka, kakausapin ko muna siya nang malaman natin kung anong kailangan niya at ano ang susunod na kailangan natin gawin. Pagpapaliwanag ng albularyo. Makalipas ang ilang sandali ay nagsimula na ito.
May pinahid at nilagay sa yaya at nagsalita siya ng mga salitang hindi pamilyar sa mag-ama. Matapos ang ilang minuto ay pinaliwanag ng albularyo kung ano ang nangyari. Isang duwende ang sumapi sa yaya at nanggagalaiti ito. Matapos niyang pagsilbihan ang pamilya sa loob ng ilang taon, sisirain lang pala nila ang kanyang tahanan. Nagtaka ang mag-ama dahil wala naman silang sinisirang tahanan. Ngunit makalipas ang ilang sandali, naalala nilang pinaayos ng ama ang tahanan. Baka habang binabago ang bahay ay maaaring hindi na malayang nasira ang tahanan nito. Maaari niyo ho bang itanong kung ano ba ang bahay niya? Tanong ng ama. Sa may kusina sa labas na wala ang tahanan niya. Hindi raw niya nais makipagayos. Gusto niyang pagbayaran niyo daw ang inyong kasala. Naputol ang sinasabi ng albularyo nang biglang tumayo ang yaya at sinakalito. Nagtulong pa ang mag-ama upang pigilan ang yaya. Ngunit hindi sapat ang lakas nilang dalawa. Muling naghanap na may hahampas si Gemma ngunit bigla itong nagsalita. Hindi ka pa maaawa sa nag-alaga sa'yo? Baka dahil sa gagawin mo, hindi na makakabalik muli ang yaya niyong tinuring niyong pamilya. Wika ng yaya. Tuluyan ng hinimatay ang albularyo sa lakas nito. Dali-dali itong tumayo at nilapitan ng ama. Ano ba talagang gusto mo? Hindi naman namin alam na may bahay ka dito eh. Pwedeng-pwede naman naming palitan ang bahay mo noon. Magsabi ka lang sa amin. Wika ng ama. Dali-daling kumuha ng pangontra ang ama. Ngunit kakaiba ang lakas ng elemento na kahit anong ibato niya. Kagad itong naiilagan hanggang sa nadapa ito at tuluyang naabutan. Muling sinakal ng elemento ang ama at habang ginagawa ni Gemma lahat na makakaya upang pigilan ito. Parang awa mo na. Pakawalan mo ang tatay ko. Hindi namin sinasadyang sirain ang tahanan mo. Parang awa mo na. Maraming pinagdaanan ng aking ama. Kailangan lang namin baguhin ang bahay para makalimutan niya si nanay. Parang awa mo na po. Iniwan na nga ako ng nanay ko eh. Kukunin mo rin si yaya. Pati ba naman ang tatay ko kukunin mo rin? Pagmamakaawa ni Gemma. Dahan-dahang binitawan ng nilalang ang ama at humarap ito kay Gemma. Kung ganun pala ang inyong dahilan, maaari ko kayong patawarin. Ngunit meron akong dalawang kondisyon. Una, kailangan niyo akong gawan ng tahanan, yung mas maganda pa sa tirahan ko noon. At ikalawa naman, linggo-linggo ay dapat may 3 kayong prutas na iaalay sa akin. Tugon ng nilalang. Sumang-ayon naman si Gemma sa mga kondisyon at kagad umalis sa katawan ng yaya ang nilalang. Nagising ang albularyo pati ang yaya, habang ang ama naman ay naghahabol ng hininga. Kagad namang tinupad ng mag-anak ang mga kondisyon ng nilalang. Nagdala sila ng maliit na bahay at pinuno ito ng mga kagamitan. Nilagyan nila ito ng sariling mesa upang hindi magalaw at kada linggo. Nagdadala sila ng iba't ibang prutas bilang alay dito. Namuhay ng payapa ang pamilya makalipas ng ilang araw. At babala ng pamilya. Sa oras na bumisita kayo sa tahanan nila, meron kayong makikitang munting bahay na nasa ibabaw ng lamesa.
wag na wag itong gagalawin. Kung ayaw niyong matikman ang higanti ng duwende. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Arjon. Taong 1988, lalawigan ng Zambales. Nang mga panahong ito, nasa edad 20 itong si Arjon. Kilala ang binata sa kanilang lugar sa pagiging basagulero. Lumaking palaboy-laboy at walang pamilyang nakagisnan. Sa murang edad, iniwan siya ng kanyang ina sa lansangan, habang ang amang dayuhan naman ay umuwi sa sariling bansa. Dahil walang magulang na gumagabay sa kanya, walang naging direksyon ang buhay ng binata. Laman ng lansangan at kadalasan pang laman ng kulungan. Sa edad na 17, nakulong si Arjon sa salang pagpatay. Ngunit dahil minor de edad, dinala ang binata sa pasilidad para sa mga kabataang kriminal. Mabuti na lamang at walang nagsampa ng kaso, kaya matapos ang ilang taon ay pinalaya din ito. Sa edad na 20, nasumpungan ng binata ang isang taong tuluyang nakapagpabago ng kanyang buhay. Kaunting deskripsyon sa katauhan at pisikal na katangian ni Arjon. Matangkad ito na halos aabot ng 7 talampakan. Malaki ang pangangatawan. Maitim ang balat na namana niya sa kanyang dayuhang ama. Madalas mapagkamalang dayuhan si Arjon, lalo pa at kuhang-kuha nito ang itsura ng mga itim na Amerikano. Kilala din sa bansag na negro si Arjon. Ngunit sa tuwing maririnig ang mga taong tinatawag siya sa ganong pangalan, nagngangalit ang itsura ng binata. Balik tayo sa kwento. Habang naglalakad sa kalsada ay nakasalubong nito ang isang lalaking may dalang baston. Sa tansya ng binata ay nasa edad 40 pa lamang ito. Dumaan sa isang tindahan ang lalaki upang bumili ng inumin. Bago pa man makapag-abot ng pera ang lalaki ay inunahan na ito ng binata. Manang, isang stick nga po ng sigarilyo. Wika ng binata habang nakatitig sa lalaki. Bata, wag kang bastos. Nauna ako eh. Tugon ng lalaki. Wala akong paki kung nauna ka. Hindi mo ba ako kilala? Kung gusto mong mauna, doon ka bumili sa ibang tindahan. Muling wika ng binata. Napangiti ang lalaki na labis namang kinagalit ni Arjon. Matapos nitong magsindi ay hinarap ni Arjon ang lalaki at hinila sa kwelyo. Anong nakakatawa? Ha? Gusto mo bang masaktan? Wika ng binata. Halos tumingkayad na ang lalaki sa ginagawang pagbitin sa kanya nito. Hindi naman siguro kailangang umabot sa ganon. Kung bibitawan mo ang damit ko. Tugon ng lalaki. Lalo pang nagalit si Arjon kaya inambahan niya itong susuntukin. Walang ano-ano. Tila kusang kumilos ang kamay ng binata at unti-unti nitong binitawan ang kwelyo ng damit ng lalaki. Tinitigan ni Arjon ang mga mata nito. Nakatitig lamang din sa kanya ang lalaki habang nakangiti. Magaling. Ngayon, maglakad ka palayo sa akin.
Pag hindi ka sumunod, pipilipitin ko yung leeg mo. Banta ng lalaki. Sa hindi malamang dahilan, tila sumusunod ang katawan ng binata sa lahat ng sinasabi ng lalaki. Napagtanto niya lamang ito nang makitang naglalakad na ito papalayo sa kanya. Hindi mawala sa isip ng binata ang nangyari. Halos araw-araw ay inaabangan nito ang lalaki. Hanggang sa makita sa isang sulok, nakaupo habang kumakain ng tinapay. Naisipan ni Arjon na kausapin ito. Ngunit nangangamba ang binata na baka mas malala pa ang mangyari kung gagawin niya ito. Habang nakatayo sa isang sulok, biglang may dumaan na nagtitinda ng sa malamig. Biglang nakaisip ng paraan si Arjon. Dali-dali itong bumili ng sa malamig at nagpunta sa kinauupuan ng lalaki. Ay Manong, ito nga po pala yung panula ko. Pasensya na po kayo sa ginawa ko nung nakaraang araw ah. Siya nga pala, Arjon po ang pangalan ko. Kayo po, ano po bang pangalan nyo? Tanong ng binata habang inaabot ang baso ng sa malamig sa lalaki. Nestor ang pangalan ko. Ayos lang, naiintindihan ko. Pero wag mo na sanang gawin sa iba yon. Paano kung yung makasalamuha mo hindi kagaya kung marunong magpasensya? Di malaking gulo. Marami ang matadamay. Tugon ng lalaki. Hindi na nagsalita pa si Arjon. Kahit ayaw na ayaw nitong pinangangaralan. At sa halip, itinuon ng binata ang usapan sa ibang bagay. Siya nga pala Manong. Ano po bang ginawa niyo sa akin noong nakaraan? Bakit parang sumusunod yung katawan ko sa sinasabi niyo? Paano niyo po nagawa yun? Direktang tanong ng binata. Napatitig sa kanya si Nestor at nagsalita. Gusto mo bang matutunan? Baguhin mo muna ang sarili mo. Kasi hindi nararapat sa mga taong kagaya mo ang aral na ituturo ko. Masyado kang mainit. Masyadong mabilis magalit. Pag-aralan mo kung paano kontrolin ang emosyon mo. Tugon ni Nestor. Napayuko ang binata. Ngunit lingid sa kalaman nitong alam ni Nestor ang kanyang pinagdadaanan. Dahil lumaki si Arjon na walang gumagabay na magulang at walang kinilalang ama. Wala itong tinitingalang modelo o taong masasandalan sa oras na may mang-api sa kanya o apakan ang kanyang pagkatao. Kaya natuto itong lumaban. Ipinapakita sa lahat na malakas siya at walang sino man ang maaaring makapanakit sa kanya. Alam niyo Manong, mahirap kasi yung lumaki na walang tinitingalang ama eh. Wala kang pagsusumbungan kung may mga away sa'yo. Walang magtatanggol sa'yo. Kaya natuto kong ipagtanggol ang sarili ko. Ipinapakita ko sa mga tao na hindi nila ako kayang api-apihin lang. Pagpapaliwanag ng binata. Alam mo ba Arjon, sa kabila ng nakakatakot mong itsura, nagtatago sa kaloob-looban mo ang isang mabuting puso. Bakit hindi mo hayaang manaig sa'yo ang katauhang may takot sa Diyos? Tanong ni Nestor. Biglang napatayo ang binata. Bahagyang nairita sa sinabi ni Nestor. Pero ngumiti ito at muling nagsalita.
Okay, tamo. Yan ka na naman. Wala ka namang dapat igagalit. Isipin mong mabuti ang sinabi ko. Balikan mo ko kapag napagtanto mo na ang kahulugan ng mga yon. Muling wika ng matanda. Dali-daling umalis si Arjon. Habang naglalakad palayo ay napapaisip ang binata. Pilit hinahanap sa sarili ang sinasabing kabutihan ni Nestor. Dahil sa pagkakatanda niya, hindi pa siya nakatulong ni minsan sa kanyang kapwa. Sa halip ay puro perwisyo ang naidulot niya sa lipunan. Huminto sa paglalakad ang binata at muling bumalik sa kinauupuan ni Nestor. Ngunit sa kasamaang palad, wala na ito doon. Ang tanging naiwan na lamang ay ang basong pinag-inuman nito ng sa malamig. Napakamot ng ulo ang binata dahil hindi niya alam kung saan hahagilapin ang matanda. Lalo pat may mahalaga itong katanungan sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas. Patuloy lang sa buhay si Arjon. Dating gawi. Ngunit napapansin ng binata ang kakaibang pagbabago sa ugali. Halos hindi na ito nagagalit kahit pamabangga siya ng mga tao. Dati-rati ay masagi lamang ang binata kung hindi sapak ang aabuti ng nakasagi. Nababalian ito ng isang buto sa tadyang. Hindi na niya ito binigyan ng gaanong pansin. Patuloy lamang sa paglalakad hanggang sa nakaramdam ng gutom ang binata. Napadaan ito sa isang karinderya. Nagtingin-tingin ng mga lutong ulam. Ngunit tinaboy siya ng may-ari dahil na din sa reputasyon. Unti-unting napagtanto ng binatang lumalayo sa kanya ang lahat dahil lamang sa kanyang pinapakita. Gulong-gulo ang isipan ni Arjon ng mga sandaling yon. Hindi malaman kung ano ang nangyayari. Hey, hindi naman ako ganito dati ah. Putek, ano ba tong nangyayari sa akin? Bakit ko ba iniintindi yung mga tingin ng tao sa akin? Wala naman akong pakialam sa kanila. Wika ng binata sa sarili. Bigla itong napatayo ng may taong nagsalita mula sa likuran. Wala ka nga bang pake sa mga tao sa paligid mo, Arjon? Tatanungin kita ulit. Talaga bang hindi mo mahanap sa loob mo ang kabutihan? Wika ng lalaki. Paglingon ng binata, nakita niyang si Nestor pala ang nagsalita. Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung talaga bang may nagawa akong kabutihan sa iba eh. Perwisyo lang kasi ako sa kanila. Tugon ni Arjon. Biglang hinawakan ni Nestor ang noo ng binata. Biglang nanghina ang katawan. Pakiramdam nito ay nahuhulog siya sa malalim na bangin at sa magkabilang gilid. Nakikita ng binata ang mga nangyari sa nakaraan. Dito bumabalik ang lahat ng ginawa niya. Narinig ni Arjon ang boses ni Nestor na nagsasalita. Tignan mo ang nangyari dyan sa bahay na yan. Hindi ba pinasok na magnanakaw yan? Kung hindi dahil sa'yo, siguro limas na ang laman ng tindahan nila. Wika ni Mang Nestor. Sa kasamaang palad, hindi yon ang nakita ng may-ari ng tindahan. At sa halip, pinagbintangan pa nila si Arjon at nakulong ang binata sa salang hindi ginawa.
At dito sa sunog na ito, kung hindi mo na ilabas ang bata, malamang patay na din yan. Kaso nga lang dahil sa pinakita mong ugali sa mga tao, napagbintangan ka pang ikaw ang nanunog. Dagdag na matanda. Ilan lang ito sa mga nangyari kung saan binuwis ni Arjon ang buhay para sa iba. Kaso dahil sa masamang imahe, hindi nakikita ng mga tao ang kabutihan ng binata. Patuloy pa ding naglalakbay ang diwa ni Arjon na mga sandaling yon, hanggang sa tuluyan ng lumapat ang kanyang paa sa lupa. Teka, bakit ko nakita lahat ng nangyari sa nakaraan, Manong? May sa demonyo ka yata eh. Wika ni Arjon. Tumawa ng malakas si Nestor at tinapik ang binata sa balikat. Halika iho, doon tayo sa kubo ko mag-usap. Umiinom ka ba ng pangase? Yun lang kasi ang meron ako sa bahay eh. Paanyaya ni Nestor. Pagkarating sa tahanan ng matanda, nagsimula silang mag-usap. Sa kauna-unahang pagkakataon nakaramdam ang binata ng kapayapaan at seguridad na walang sino man ang mga api at manghuhusga sa kanya. Walang kamalay-malay si Arjon na unti-unti na pala itong tinuturuan ni Nestor. Dahan-dahang nauhubog ang katauhan at hindi na mamalaya na sa araw-araw nilang pagkikita at pagkwekwentuhan. Nagbabago ang kanyang buong pagkatao. Napansin din ito ang nakapaligid sa kanya. Arjon, tignan mo ang mga tao sa paligid. Pansinin mo ang mga titig nila sa iyo. May nakikita ka ba bang tumitingin ng pailalim? Tanong ni Nestor. Tinignan ng binata ang mga tao sa paligid. Nakita ang kakaibang ngiti sa mga muka. Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin ng mga ngiting yan, Manong eh. Basta bagaan yung loob ko at hindi na kagaya dati. Hindi na po ako nayayamot. Tugon ng binata. Sa paglipas ng panahon, unti-unting napapalapit si Arjon sa mga tao. Hanggang sa inaalok na siya ng mga ito ng pagkain, pati ng trabaho. Naging kargador sa palengke ang binata. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng direksyon ang buhay ni Arjon. O Arjon, kamusta ang pagiging kargador? Di ba maganda kung pinaghihirapan mo ang kinakain mo? Tanong ni Nestor. Oo nga po, Manong. Ang sarap sa pakiramdam yung ganito. Wala kang piniperwisyo. At alam mo bang sa kauna-unahang pagkakataon nakaranas ako na may nagpasalamat sa akin. Tugon ni Arjon. Inakala ng binata na magtutuloy-tuloy ang mapayapang pamumuhay. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana. Isang pangyayari ang sumubok sa katatagan ng binata. Isang hating gabi, habang nag-aayos ng mga hinakot na paninda, biglang may narinig na pagsabog si Arjon. Wala nang tao sa paligid. Sa palagay ng binata ay siya na lamang ang mag-isang naiwan doon. Nilapitan ng binata ang pinangyarihan. Nakita ang napakalaking apoy. Walang pagdadalawang isip na sinuong ni Arjon ang sunog upang tignan kung may mga tao bang nakaligtas. Medyo maliit lamang ang establishmento,
kaya mabilis niya itong naikot. Halos malapnos ang balat ng binata sa sobrang init. Kaya nang makitang walang tao sa loob, dali-dali na itong lumabas. Halos gumulong sa lupa si Arjon dahil sa kakapusan ng hangin. Laking gulat nito dahil habang nakahiga siya, may paang biglang sumipa sa kanyang tagiliran. Kasunod nito ay ilang mga kamao ang tumama sa muka. Sunod-sunod na suntok at sipa ang inabot ng binata hanggang sa tuluyan na lamang itong nawala ng malay. Hindi nagawa ni Arjon na makita ang itsura ng mga kalalakian dahil nandidilim na ang mga mata nito dahil sa kakabusan ng hininga. Pagkagising ng binata, nasa loob na ito ng isang silid. Akmang babangon pa sana si Arjon, ngunit naramdaman niyang may nakakabit na posa sa kanyang bisig. Inilibot ng binata ang tingin at nakita ang ilang kapulisang nakatayo sa tabi. May mga tao din sa lugar na nakatitig sa kanya ng masama. Sir, ano po bang nangyari? Bakit po ako nakaposas dito? Tanong ni Arjon. Ngunit hindi na sumagot ang otoridad. Sa halip, isa sa mga taong naroon ang nagsalita. Huwag ka na magmaang-maangan pa, Arjon. Talagang kahit kailan hindi ka na magbabago. Mamamatay ka na lang na isang sanggano. Wika ni Manong Roding, isa sa mga may-ari ng pwestong nasunog. Teka Manong, hindi ko po alam kung anong tinutukoy ninyo. Ano po bang nangyari? Tsaka nasan ako? Muling tanong ng binata. Nandito ka sa klinika. Nawalan ka ng malay sa harap ng nasusunog na tindahan At nakita namin sa bulsa mo ang isang posporo. Amoy gasolina din yung mga kamay mo. Tugon ng pulis. Lalong naguluhan si Arjon sa mga nangyayari. Teka lang sir, pinagbibintangan niyo po ba ako? Hindi po akong sumunog sa tindahan. Nagkakamali po kayo. Depensa ng binata. Sa kabila ng katotohanang walang maniniwala sa kanya, pinilit pa din itong ibagtanggol ang sarili. Ngunit wala nang nagawa ang binata. Pasensya ka na Arjon pero mukhang babalik ka na naman sa kulungan. Nagsampa ng kaso ang may-ari ng mga tindahan at para gumaan ang sistensya mo, ibalik mo na lamang ang mga ninakaw mo. Muling wika ng pulis. Nanlaki ang mga mata ni Arjon dahil sa mga narinig. Pilit itong tumatayo at nagsalita. Wala po ako ninakaw. Nagkakamali po kayo. Naroon lang po ako para sana tignan kung may mga nakulong ba sa loob. Tugon ni Arjon. Gulit kahit anong sabihin ng binata. Hindi niya magawang makumbinsi ang kapulisan at may-ari ng tindahan. Kilala ka namin Arjon. Hindi mo na kami maloloko. Naniwala kami nagbago ka na. Pero nagkamali kami na pagkatiwalaan ka. Wika ni Mang Roding. Dahil sa mga narinig, tila bumalik ang lahat ng mapait na nangyari sa kanya. Biglang nawala ang pag-asa ng binatang makapamuhay na mapayapa. Kinabukasan, dinala si Arjon sa presinto upang ikulong. Dito ka muna habang hindi pa naisasampa ng may-ari ang kaso laban sa'yo.
Akala ko ba naman, nagpakabait ka na talaga eh. Wika ng pulis. Naupo ang binata sa loob ng selda. Nakatitig lamang sa malayo hanggang sa tuluyang nakatulog. Nagising ang binata nang tawagin siya ng pulis. Dali-daling tumayo si Arjon at lumapit sa rehas. Pasalamat ka at may nagpiyansa sa'yo. Inareglo na din ng lalaki yung kaso mo. Kaya makakalabas ka na. Alam mo kahit papaano, swerte ka pa din eh. Hala, lumayas ka na dito at ayoko na makita yung maitim mong mukha sa kulungan eh. Wika ng pulis. Mabilis na naglakad palabas ng presinto si Arjon. Nakita nito ang pamilyar na figura ng isang lalaki. Napangiti ang binata nang humarap ito sa kanya at ngumiti. O, kamusta ka na bata? Ayos ka lang ba? Pasensya na't natagalan ako ah. Tanghali na kasi nagbubukas yung bangko. Wika ni Nestor. Nagulat si Arjon sa sinabi ng matanda. Hindi nito akalaing gagawin yon sa kanya ng nakilalang kaibigan. Niloloko mo ba ako, Manong? Saan mo naman kinuha yung pampiyansa mo sa akin? Tanong ng binata. Ngunit hindi na nagsalita pa si Nestor. Sa halip ay hinawakan nito ang kamay ni Arjon at inakay papunta sa isang magarang sasakyan. Hindi na mahalaga kung saan galing ang pera. Ang mas importante, ikaw. Alam mo Arjon, hindi ka nararapat sa ganitong buhay. Kailangan mo maghanap ng lugar kung saan ka ba nababagay. Tugon ng matanda. Habang binubuksan ang pinto ng sasakyan, hindi na nagtanong pa si Arjon at pumasok na ito at kampanteng naupo. Gusto mo ba ako umalis sa lugar na to, Manong? Wala po akong ibang pupuntahan eh. Ito lamang po ang tahanan ko. Wika ng binata. Napangiti si Nestor at tinakbayan si Arjon. Ang isang lugar ay hindi mo matatawag na tahanan kung nagdudulot ito ng pagdudusa at masakit. Pero ikaw pa din na magpapasya. Tugon ni Nestor. Titignan ko po kung ano pa magiging takbo ng sitwasyon. Pero may isang bagay po akong gustong gawin sa ngayon eh. Ihatid ang hustisya sa mga taong naging dahilan para muling masira yung pagkatao ko. Tugon ni Arjon. Ang paghihigante kailanman ay hindi naging sagot. Hayaan mong ang Diyos ang magbigay ng katarungan sa mga taong inapi. Wika ni Nestor. Habang nagsasalita ang matanda ay napansin ni Arjon ang suot nito. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil napagtanto niyang isang kasuotan ng pari ang suot ng kaibigan. Manong Nestor, hindi mo sinasabi sa akin na isa ka palang pari. Hindi ko man lang napansin eh. Wika ni Arjon. Sinadya kong hindi ipaalam sa iyo. Mas magandang makilala mo ko bilang ordinaryong tao para mailabas mo ang totoo mong sarili. At masaya ako dahil nagawa kitang baguhin, Arjon. Tugon ni Nestor. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng dalawa, biglang sumingit ang driver ng sasakyan. Hindi lang basta pari si Father Nestor bata. Isa din siyang debino.
Ewan ko kung naniniwala ka sa mga taong pinili ng Diyos. Pero sasabihin ko sa'yo, isa ako sa mga binago niya. Wika ng lalaki. Napangiti si Arjon. Muli ay tila kumalma ang kalooban. Nawala din ang galit na nararamdaman sa mga taong naging dahilan ng pagkakakulong. Isinama ni Nestor ang binata sa tahanan. Doon ay tinuruan niya ito ng mga magagandang aral. Kasama na ang pagiging lingkod ng Diyos. Marami pang nalaman ang binata sa kaibigan. Isa na dito ang kakayanang makapanggamot. Dito din napatunayan ni Arjon na ang taong nakilala ay isang batikang eksorsista na nakapagsanay sa Roma. Sa pagtigil ni Arjon sa tahanan ng pari, tila nagliwanag ang landas. Nagkaroon ng direksyon ng buhay. Dahil lamang ito sa pangyayari na minsan siyang binago ng isang Divino. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Anton. Taong 1977. Probinsya ng Cotabato. Isang mahilig sa paglalakbay itong si Anton. Mahilig itong maglakbay sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Noon ay 5 silang magkakaibigan na mahilig maglakbay sa iba't ibang lugar. Ngunit kalaunan, nabuwag ang samahan dahil kailangan na nila ng permanenteng matitirahan at bumuo ng kani-kanilang pamilya. Isa si Anton sa bumuo ng sariling pamilya. Ngunit sa kasamaang palad, namatay ang misis sa panganganak at makalipas ng ilang buwan. Sumunod naman ang sanggol dahil sa komplikasyon nito sa puso. Nabalot ng kalungkutan ang buhay ni Anton. Nalulong ito sa alak. Makalipas ang 2 taong pakikipaglaban, tuluyan na niyang nalabanan ang bisyo. Sa ngayon ay binalik niya ang dating hilig. Yun ay paglalakbay. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, muling nanumbalik ang lakas at sigla ng katawan. Ngunit hindi pa rin niya napatawad ng tuluyan ang sarili sa pagkawala ng mag-ina. Dahil hindi pa laganap ang teknolohiya noon, madalas mapa lamang ang gamit niya at paminsan-minsan. Nagtatanong na lamang ito sa mga lokal na residente. Hindi naman problema kung paminsan-minsan ay maligaw siya. Dahil bukod sa sanay na ito, isa itong oportunidad upang makatuklas ng bagong kaalaman at karanasan. Bukod pa rito, may kakayanan naman siyang mabuhay at makalabas ng ligtas sa kahit anong sitwasyon. Isang araw, napagpasyahan niyang maglakbay sa isang maliit na baryo ngunit hindi na niya matandaan ngayon kung nasaan ito. Ang tanging naaalala lamang niya, ang mga tao doon at kakaibang pakiramdam sa lugar na yon. Simula nang pumasok siya sa bayan, kaagad niyang naramdaman ang biglaang pagbago ng ihip ng hangin. Tila pinaparamdam sa kanya na hindi dapat siya naroon. Ngunit hindi ito naging hadlang at salip. Lalo pa siyang naengganyong tuklasin ang bayan. Hindi pala kaibigan ang mga tao doon. Madalas ay iniiwasan siya ng mga tao kaya naman nahirapan itong magtanong. Napakatahimik din ng bayan. Wala kang makikitang nakangiti o mga batang naglalaro sa daanan.
hindi katulad ng karamihang lugar na napuntahan niya. Bumigat na ang sitwasyon ni Anton nung malapit ng gumabi at hanggang ngayon. Hindi ito makahanap ng paraan upang makaalis sa lugar. Sinubukan niyang balikan ang nilakaran niya. Bagamat matalas ang memorya lalo na sa mga direksyon, hindi niya maalala ang kanyang dinaanan. Nagpapasalamat si Anton sa isang matandang lalaking tumulong sa kanya. Inalok siya nito ng matutuluyan sa gabi. Ay, ano ka ba naman iho? Napakadelikadong magpagala-gala lalo na't gabi. Napakaraming ligaw na hayop dito. At syempre, hindi maiiwasan mga kwento ng mga aswang. Bukas na bukas din. Kailangan mo nang umuwi kagad lalo na't malapit na ang mahal na araw. Wika ng matandang lalaki. Maraming salamat po at pinatira niyo po ako panandalian sa bahay niyo. Ay, ano naman pong problema sa mahal na araw? Tanong ni Anton. Hindi ka ba pamilyar sa mga aswang? Naku ka iho, kung hindi pala kita nakita di ba nakasalamuha mo na sila? Siguradong hindi ka na makakauwi ng buhay. Muling wika ng Manong. Hindi po ako pamilyar Ano po ba yun? Muling tanong ng binata. Basta iho, ang importante, makaalis ka na kagad bago mo pa malaman kung ano yon. Pero kung gusto mo talagang malaman, ayon sa iba, ang mga aswang ay may alagang sigbin. Mga nilalang na may hawig sa hayop katulad ng aso o kambing. May mahaba itong buntot na ginagamit pang atake. May kakayanan itong hindi makita. Pabaliktad maglakad. Meron itong mabahong amoy at higit sa lahat, sumisipsip ito ng dugo ng tao lalo na ng bata. Pagpapaliwanag ni Manong. Natakot si Anton sa bagong impormasyong natuklasan. Hindi siya nakatulog ng maayos ng gabing yon. Dahil kada tunog o aninong nakikita sa loob ng kubo, pinaghihinalaan niya na baka ito na yung nilalang na sinasabi ni Manong. Kinabukasan, nagpaalam at nagpasalamat ng taus-puso si Anton sa Manong. Paliwanag pa nito na kaya hindi siya pinapansin ng mga tao. Dahil nadala na sila sa huling dayuhang pumunta sa bayan. Nangako itong tutulungan sila sa kabuhayan. Ngunit sa halip, maraming bata ang natagpuang patay kaya ngayon ay wala kang makikitang bata sa labas ng tahanan. Matapos niyang magpaalam ay nagpunta na ito sa daan. Ngunit lumipas ang ilang oras. Napansin niya na tila paikot-ikot lamang ito sa bayan. Kahit anong daan ang tahakin ay bumabalik siya sa pinanggagalingan. Gutom, pagod at puyat ang naramdaman ni Anton. Hanggang sa muling dumilim ang paligid. Sinubukan ng binata na hanapin muli ang matandang tumulong sa kanya. Laking gulat nang magkita silang muli. Ano ba iho? Ano pang ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi ko sa iyong napakadelikado sa aming bayan? Tanong ni Manong. Pasensya na ho talaga kayo Manong Pero kanina pa po akong umaga naglalakbay at inahanap ang labasan sa bayan nyo Pero parang paikot-ikot lang po ako dito. Parang ayaw po akong palisin Pagpapaliwanag ni Anton.
Ay nako talaga. Bukas na magsisimula ang mahal na araw. Kailangan mo na talagang umalis, iho. Para sa ikabubuti mo yon. Teka, nakakain ka na ba? Muling tanong ng matanda. Hindi pa po eh. Pero ayos lang naman po ko. Kaya ko pa naman eh. Tugon ni Anton, kasabay ng pagkulo ng tiyan. O siya, pasensya ka na at ito lang ang kaya kong ibigay sa iyo sa ngayon. Hindi mayaman ang aming bayang kaya tanging tuyo at kanin lamang ang kaya kong ipakain sa iyo. O halika na, bago ka pa mawala ng malay dyan. Wika ni Manong. Lumipas ang ilang oras at tagkwento pa ito. Maraming natutunan si Anton sa pamumuhay sa bayan nila at tungkol sa nangyari noon. Kahit ayaw nilang maniwala dahil hindi naman nila nakikita ang mga nilalang. Tanging yun lamang ang eksplanasyon sa mga naganap noong mga panahong yun. Kaya ito na ang pinaniwalaan ng buong bayan. Hanggang sa mas lumalim pa ang gabi. Naglatag na si Manong upang matulog ngunit si Anton nagpahangin muna sa labas ng tahanan. Habang pinagmamasdan ang paligid, pakiramdam niya ay merong nanonood sa kanya. Kahit walang sumagot sa mga tawag na lumabas kung sino man ang nanonood, hindi pa rin niya matanggal ang pakiramdam na merong mga matang nakatitig sa kanya. Lumipas pa ang ilang araw. Napansin nga nila na hindi talaga makaalis si Anton sa bayan. Sa hindi maipaliwanag na pangyayari, kahit si Manong ay hindi na rin mahanap ang lagusan palabas ng bayan. Napag-isipan na lamang ni Anton na tumulong kay Manong sa mga gawain at magbigay ng meron siya. Hanggang sa isang gabi, nagpahangin muli sa labas si Anton. Muli niyang naramdaman na may mga matang nakatitig sa kanya. Ngayon ay nalaman na ng binata kung sino ang nakatingin. Anong kailangan mo, bata? Bakit mo ako pinapanood? Tanong ni Anton. Wala lang po. Gusto ko lang makita kung tunay ka bang tao o isa ka rin sa mga nilalang na kinikwento sa akin ni nanay. Tugon ng bata. Ganun ba? Siyempre naman tao ako. Lumapit ka para makita mo. Muling wika ni Anton. Halong tuwa at lungkot ang naramdaman ng binata. Naalala niya ang anak na maaaring kasing edad na ng batang kausap niya ngayon. Kung nabubuhay lamang ito. Ngunit bago pa makalapit ang bata ay may sumigaw na babae sa likuran. Ano ka ba naman, Alan? Bumalik ka dito. Bilisan mo. Bago pa kita mahampas. Wika ng isang babae. Napatingin saglit si Anton. Laking gulat niya na may hawig ito sa asawang yumao. Pasensya na po. Hindi ko naman sasaktan yung anak niyo eh. Wala naman po akong masamang balak. Gusto ko lang makalis sa bayang... Natigil sa pagsasalita si Anton. Layuan mo yung anak ko. Sa oras na lapitan mo siya ulit, ako na ang makakalaban mo. Muling wika ng babae sabay alis. Nagtaka si Anton sa kasungitan ng babae. Ngunit hindi naman siya nagalit dahil tulad nga ng kwento ni Manong. Hindi maganda ang nangyari sa huling dayuhang bumisita sa bayan.
Kaya hindi maiiwasan na hindi maging maganda ang pakikitungo nila sa kanya. Si Cynthia, pagpasensyahan mo na yan. Isang pamilya niya sa nabiktima noon. Namatay ang panganay niyang anak pati na rin yung asawa niya. Kaya ganoon na lamang siya kahigpit sa bunso niya. Baka ano nang mangyari sa kanya kung pati ba naman ang kaisa-isa niyang anak mawala rin. Pagpapaliwanag ni Manong. Ganun ba? Napansin po nga po na napakasungit niya. Sayang naman po yung ganda kung pangit naman ang ugali. Tugon ni Anton. Napakabait at matulungin niya ni Cynthia. Kahit tanungin mo yung mga kapitbahay, puro papuri lang ang sasabihin nila tungkol sa kanya. Ayon ay kung makakapagtanong ka pa. Muling wika ni Manong. Napagpasyahan ni Anton na umalis ng hating gabi. Naisip nila na kung hindi nagpapakita ang daan sa umaga, baka magpakita na ito sa gabi. Habang naglalakad ay nakasalubong niya muli ang bata. Nag-usap sila saglit at nagpatuloy na ito sa daan. Makalipas ang ilang oras ay nakita na niya ang pamilyar na daanan. Laking tuwa ni Anton na sa wakas makakauwi na ito. Ngunit napatigil ito nang makarinig ng kaguluhan. At nang marinig niya ang pangalan ng bata, dali-dali itong tumakbo pabalik. Sa may liblib na parte ng kagubatan ay nakita niya si Cynthia. Nakahandusay sa lupa at may mga galos. Ang anak ko, hinabol ng sigpin. Parang awa mo na. Tulungan mo ang anak ko. Pagmamakaawa ni Cynthia. Dadalhin niya sana sa pagamutan si Cynthia. Ngunit pinilit niyang mas kailangan ng anak niya ng tulong kesa sa kanya. Kaya naman dali-dali itong kumuha ng armas at hinanap kagad si Alan. Sinusundan niya yung tunog. Bigla itong napatigil nang makita si Alan sa itaas ng puno. Ngunit may natagpuan pa silang iba. Isang sigbin. Pulang-pula ang mga mata nito. Napakalaki na mga tenga. Ang ulo ay nasa gitna ng dalawang binti at higit sa lahat, napakabaho ng amoy. Bigla silang hinabol ng nilalang kaya kagad niyang binuhat ang bata at tumakbo ng mabilis. Atletikong tao naman si Anton. Kaya naman naunahan nila ang nilalang ngunit hindi ito habang buhay. Kalaunan, naabutan din sila nito. Kaya naman inutusan niya si Alan na tumakbo at hanapin ang ina. At siya na ang bahala sa elemento. Naaalala niya ang kanyang mag-ina. Nais niya na sana sa pamamagitan ng pagligtas kila Alan at Cynthia ay maging daan ito upang matuldukan ang pagsisisi sa nakaraan at tuluyan na niyang mapatawad ang sarili sa nangyari. Gamit ang armas, inakma niyang labanan ang nilalang. Iniisip na kung makita nito na hindi siya natatakot, baka umalis na ito ngunit nagkamali siya. Gamit ang mahabang buntot, hinampas siya ng nilalang. Kagad namang nabali ang sandatang hawak niya sa lakas nito. Kaya naman kamay na lamang ang ginamit niya para lumaban. Hinahangad niyang mabigyan ng sapat na oras ang mag-ina upang makatakas at makahingi ng saklolo. Wala naman itong uuwian kaya kung siya man ay mawala, wala namang maghahanap sa kanya. Hanggat maaari ay iniiwasan niya ang mga atake nito.
Ngunit hindi niya maiwasan ang lahat at nagtamo ng galos at sugat. Tumakbo na si Anton matapos itong makatamo ng ikakasawing hiwa sa dibdib. Ginawa na niya ang makakaya ngunit kalaunan. Bumigay na ang katawan nito. Tinanggap na niya na hanggang dito na lamang ang buhay. Ngunit laking gulat niya nang dumating si Manong. Hindi niya masyadong nakita ang mga pangyayari dahil sa hinang-hinana ang katawan. Pero nakita niyang may nilabas itong bagay o maaaring agimat at tuluyang umalis ang nilalang. Nandilim ang kapaligiran ni Anton. Nagising na lamang ito kinabukasan. Ginagamot na ang mga sugat niya bagamat masakit pa rin. Nagpapasalamat naman siya sa mga sumaklolo sa kanya. Abay, walang anuman iho. Kung hindi dahil sa mag-inang ito, hindi ko sana malalaman ang kalagayan mo eh. Wika ni Manong. Maraming salamat sa pagligtas mo sa amin ng anak ko. Pasensya ka na at napahamak ka pa. Kung meron man akong kayang gawin o ibigay sa iyo bilang pasasalamat sa pagligtas mo sa buhay namin, sabihin mo lang, maraming salamat talaga sa iyo. Dagdag ni Cynthia. Ako nga ang dapat magpasalamat sa inyo eh. Kung hindi nyo tinawag si Manong, di sana nakain na ako ng nilalang na yun. At hindi lang naman yun ang naitulong niyo sa akin eh. Tugon ni Anton. Lumipas ang ilang araw at tuluyan ng gumaling ang kalagayan ni Anton. Nagpasalamat muli at nagpaalam na siya sa kanila at tuluyan ng umalis. Hindi mapigilang isipin ni Anton na maaaring hindi talaga siya pinaalis sa bayan na yon. Dahil meron siyang misyon doon at hindi lamang siya nakapagligtas ng iba. Nailigtas din niya ang kanyang sarili sa matagal nang nararamdaman. Makalipas ang ilang buwan, binalikan niya muli ang bayan. Nagdala ito ng mga pasalubong kila Manong pati na rin kila Cynthia at Alan. Tila naging pamilya na rin niya ang mga ito. Lumipas pa ang taon at napagpasyahan niyang manatili na sa bayan kung saan siya muling nabigyan ng ikalawang pagkakataon upang mabuhay. Sa kasalukuyan, masaya silang naninirahan kasama sila Cynthia at Alan, na tinuring na rin niyang parang tunay na anak. Hindi inaakala ni Anton na sa pamamagitan ng nakakatakot na karanasan, nagbunga ang kasiyahang matagal na niyang inaasam. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, darating tayo sa punto na marami tayong pinagsisisihan sa buhay. Pero kahit ganon, matuto pa rin tayong patawarin ang sarili at magsimula muli para sa hinaharap. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.